Tatay. Lahat ng anak niya, hindi ko kaate ito paano. Kaya, Hindi, kasi nga kung okay naman yung mga ano ng mga bata. oo, hindi, yung, ano, mapagmahal sa mga anak nito kaya, oo. Kasi dito lang ako. At lalaki sa asawa pa. Naiyak si tatay kasi sobrang kaligayahan niya yun na nagkatagpo siya ng anak na mabait. Parehas na ako eh. Kaya nga sabi ko, kaya nga yung isa ko anak na lalaki na ano, binibili na ako yun. Huwag ka lalayo, kasi si papa mo. Magandang araw mga kababayan. Welcome back to my channel, Boy Relocation Side Vlog. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga kababayan. So mga kababayan, nandito tayo ngayon sa bahay ni Tatay Alfredo. Dahil ngayon pong araw siya ay dahil sa hospital. So ibibigay po natin ang pera na pampa-check up sa kanya. Kaya mga kababayan, samahan niyo ako. Kung kayo po ay bago pa lang sa akin channel, please subscribe, like, and share. Buhay Relocation Side Vlog. Kaya mga kababayan, nandito po yung kanyang asawa. Umuwi po ngayon dahil siya po ang sasama sa kanya kay Tatay Alfredo para dalhin sa ospital. So yun mga kababayan, kausapin lang natin yung asawa. Ayan. Para mga kababayan. Magandang araw Tatay Alfredo, kamusta na? Parang presko na si Tatay, ano? Parang ano siya, parang ng blooming na si Tatay. Magaling ka na, Tay? Ay nakangiti na si Tatay, oh. Ayan. Ayun Tay, papacheck up ka na ngayong araw na ito para kayo ay gumaling na, ano? Ngayon mga kababayan, nandito yung asawa ni Tatay Alfredo, si Maya. So, abangan niya si Maya, ano? So, ngayon, kasapin lang natin. Mga kababayan, si ate ay nagtatrabaho po ito, pero umuwi siya sa araw na ito para siya mismo personal na sasama kay tatay papunta ng ospital. So, ayan. Tanong ko lang, ano, anay, ano ba talaga pinagsimulan ng sakit ni tatay? Ano po yan eh, ang bali stroke. Nung galing siya ng trabaho, ano na siya, masakit daw yung ganito niya. Ngayon, Sabado nun. Tapos yung linggo, naligo siya ng maga at papahilot nga daw. Ngayon, sinamahan ko doon sa manghihilot. Sabi niya, ayan. Pagka ano niya, bigla na lang nakita ko na kayo po nagkagaganyan. Baka na mali ang paghilot, hindi kaya? Hindi naman po, parang siguro tinaasan siya ng High blood, ano? Tapos yung nakauwi pa siya dito, naglalakad nung hinimatay siya doon. Tapos nung umuwi, lalakad pa. Maghapon na yun, nakikita ko sa kanya, balik-balik sa CR. Tapos, yung bandang hapon, nakaladkad niya na yung isang paa niya. Ngayon, hindi ang ginawa ko naman, sabi ko, nung ano na yun, daling ka ako ito sa ospital dahil alam ko nga stroke para maagapan. Matigas ang ulo. Hindi. Ang ano niya, healthy siya, malakas siya. Sabi ko, hindi. Halika ka ako, daling kita. Tapos hindi ako Sabado nun nung ay linggo, nung kinabukasan ng Lunes, dinala ko talaga siya. Ayun nga, inanuhan kami ng yung sa ulo, MRI, yung CT scan, yung mga ganun na ano. Ngayon, nagawan ko naman yung wala sa loob eh. Doon pa kami sa may tabang nagpa-check up. Inaayos ko naman po yung mga kailangan niya. Ngayon po bigla siyang gumaling naman siya, nakalakad na siya. Nasasama ko pa nga siyang mamalengke sa talipapa dahil ini-exercise ko sa umaga. Isang araw, ganyan na nagpagupit siya dahil mahaba na daw buhok niya. Ginawa niya, nagpabuhat doon sa anak. Pagkapagupit. Pagdating sa gupitan, nakita ko siya, naghigap siya 3 beses. Alam ko na yung na yun. Sabi ko, hoy, para ka akong
masama ba pakiramdam mo? Pag oo niya, sabay ano na naman, himatay na naman. Ayun, umpisa noon. Iyon na ang ano niya, naging... Stroke talaga yun. Oo. Iyon na naging ano niya. Hanggang sa, ayun na, dinanukhan ko siya ng gamot, hilot-hilot. Eh, hindi ko naman niya ngayon nga matutukan kasi walang ano kaya iiwan ko siya. So ngayon nagtatrabaho po kayo. Bali ilan po anak nyo na nag-aaral pa ngayon? Tatlo. Ano mga grade yung Yung isa, grade 1, yung maliit, yung bunso ko. Tapos yung pangalawa, grade 5. Yung pangatlo, grade 8. grade 8? Ano yung mga babae yung lahat? Yung dalawang, ano, babae. Yung isa, yung nagbubuhat sa kanya. Nag-aaral yun yung grade Oo, 8? yung nakausap yung nakaraan dito, yung Kaya yan. yun ang taga-buhat ni papa niya, tapos taga-linis yun pagka... Nagdodumi. Oo, yun ang inaanuhan ko. Kasi siyempre, yung... Nasa kaso na talaga. No? So ayan paano nang pag-aaral ngayon ng mga anak nyo? Tulad yan, wala kayo, nagtatrabaho kayo. Nag-aaral naman Sino kasi nag-asikaso? si ate niya. Si Gladys. Pagka ano ho Madalang naman ang pasok, ano. sa ngayon po, ala naman din pasok na permanente. Pero nung may pasok, si ate niya ang sabi ko kung dito ko, ala. Wala kayong lahat ng trabaho. Mainam ngayon. Ano po ba masasabi nyo ngayon wala po kayo dito noon nung nakaraan punta namin na natubos na bahay nyo? Yun nga po, sabi ko, maraming nagpapasalamat po ako sa mga Tumulong. at tutulong pa sa akin pong asawa. Maraming po salamat sa inyo din. Hindi ko man po kayo kilala. Ako po yung lubos na nagpapasalamat sa inyo. Alam mo? Pag-aaral ng mga bata, wala namang problema. Wala naman po. Kamusta po yung baon nila, pagkain nila, may mga baon naman sila. Opo, kasi hindi naman hindi ko pinababayaan. Kaya nga ako pumasok para maano ko rin yung kailangan nila. Pagka halimbawa kung sa atin niya ang doon sa panganay ko. Ikaw muna ang bahala dyan sa mga kapatid mo. Siyempre, ikaw ay nagtatrabaho eh. So yun nga po, sinabi na po ba sa inyo na mayroon pa po kaming 5,000 ibibigay para pang gastos ni tatay sa hospital? Opo, napanood ko naman po yung ninyo. Kaya sa akin po, thank you po Lord. Kahit po hindi po kami nabiyaan sa mga tao na ginawa yung instrumento para kami matulungan. Salamat. So antay na lang po natin ang ambulansya ngayon para pagka dumating Opo. kayo na po mismo personal at sasama sa kanila. Ako po. Kaya nga po, sa totoo po, ayaw nga akong yung amo ko, sabi niya. Kasi Bombay yung amo ko kakaltas daw niya. Sabi ko, no problem. Kaltas wala naman problema Sabi ko, unahin ko muna itong asawa. Kaltasin niya ko ilang araw kang absent. Oo, sabi niya, kaltas ko na lang. Sabi ko, no problem sa ako. Okay lang kasi unahin ko muna to. Siyempre, asawa mo, kailangan mo. Ako, na to meron ng pagkakataon. Natin may tumutulong sa inyo. So yun naman po ang 5,000 naman po na yun kung sakaling may resitan si tatay talagang baka naman matulungan naman namin kayo sa gamot na yan. Ayun lang, ang gusto lang kasi ng mga sponsor natin, yung United OFW ay na may resitang bago para angkop doon sa sakit ni tatay. Para sa tatay kasi hanggat na kaya pa nating makarecover, i-recover po sana. Yun lang po ang gusto nila. Kaya gusto nilang matulungan si tatay na bigyan pa ng panibagong lakas ng ating Panginoon na siya ay baka sa pamagitan nila ay makakalakad ng si tatay, makabalik, makarecover. Kahit paano siyempre may mga anak pang maliliit, batang-bata pa, di ba?
So, isa yun sa nagpupursige sila kasi nga, kung gusto rin naman lang makatulong kay Tatay Alfredo. So, ayun, antay na lang po natin yung ambulansya. Antay na. Sige. Ano ko naman, meron din naman sa kain niya. Na ano naman din kami kung pati kami aanuhin niya, yung sasakupin niya. Kaya ang ano ko, ang total pa ako, umalis siya doon sa hamon niya at may papasukan niya. Total ka ako, nabigyan ka naman. Sige, ikaw muna dyan sa tatay niya. Ako muna din ang papasok. Para ako, pare-parehas tayong kumikilos kahit na pagbili ng... Oo. Ang inaano ko kasi, simple. Minsan pag nadaan ako dito, naupo lang siya dyan, no? Naabangan niya siguro tatay niya. Oo. Sige. Minsan yun may ano, yung inaanuhan niya ng pagkain, ganyan. Kaya, Mabait nga ang bata ngayon, ano, kaya nga sabi ko, napakaswerte mo sa mga anak mo eh. totoo lang naman mo. Ito ba? Tatay. Lahat ng anak niya, hindi ko kaatikip ng tampay. Kaya, Hindi, kasi nga kung okay naman yung mga ano ng mga bata. oo, hindi, yung, ano, maliit mapagmahal sa mga anak nito, kaya, oo. Dahil sigurado lang ako. Ganda lalaki sa tao pa. Naiyak si tatay kasi sobrang kaligayahan niya yun na nagkatagpo siya ng anak na mabait. Parehas na ako eh. Kaya nga sabi ko, kaya nga yung isa ko anak na lalaki na ano, binibili na ako yun. Huwag ka lalayo. Kasi si papa mo, walang bubuhat. Ikaw lang ang bubuhat dyan. Sabi ko, araw-araw paliliguan, araw-araw maanuhin ka, sabi ko. Kaya siya, kahit na nasaan man siya, pag oras, tatawagan ko lang yan. Eh, kung minsan tawag ko, yung papa mo maliligo, yung papa mo kakain. So ayun mga kababayan, dumating na yung ambulansya, nandito na. So ngayon ibibigay natin kay nanay, mga nanay? Amalia, nanay Amalia para si tatay madala na sa ospital. So ayan, ibibigay lang natin kay nanay para kahit paano may panggastos pa ako ng panggastos sila ron. So ayun mga kababayan, mapuka mo lang dyan. Bibigay lang po natin yung pera. Ayan. So ayan mga kababayan, maraming salamat po sa United OFW Charity Group na siya po ang nag-sponsor ngayon na para mapadala si tatay sa hospital. So siyempre labis-labis po ang aking pasasalamat sa United OFW Charity Group kung saan sila po lagi ang nag-sponsor sa aking mga vlog, ano. So muli, maraming salamat po sa lahat ng United OFW Charity Group. So, sana po yung maliit na bagay na makatulong po kay tatay niya na yun. Sana dalangin po namin sa Panginoon na gumaling na po siya. Kasi na kailangan ma-admit, kami ma-admit na lang po.
pasyente pala yung ihatid. Ate. So, ayan mga kababayan, ihatid na si tatay sa hospital. Ayan tay, paggamot na kayo tay ha. Magpagaling kayo doon. Ayan, magpagaling kayo ron tay. Ayan, sige. Ingat po kayo ha. Tay, update nyo na lang po kami pag ano. Kasi masikip na, hindi na kami makakasabay ano. Mga kababayan. So, ayan na mga kababayan, si tatay dadali na ngayon sa ospital para ma-confine na kung anong kailangan. Sana po sama-sama po tayo manalangin para sa kagalingan ni tatay. Ayun po, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Bye-bye po.